mga auntie, mga uncle, mga anday, magandang araw, kumusta kayo? So mga inday, sa araw na ito, malaki talaga yung pasasalamat namin kasi sa wakas, sa ilang buwan na hindi nakaulan dito mga inday, umulan na talaga. Umulan na talaga ngayong araw mga inday at medyo matagal-tagal yung ulan mga inday. So pag ulan kanina, na-excite kaming lahat kaya yung yung mga tanim ko mga inday, nangalaya na. Diyan ko ba yan nilagay? Yan, ako na nagawa nito mga inday. Diyan ko yan nilagay. Tapos, ang lakas-lakas ng ulan kanina, kaya nilagay ko yung mga tanim ko dyan. So, bumalik na naman yung isikat ng araw mga inday. Ayan, ang dami-daming mga pangyayari dito sa amin mga inday na hindi ko pa na-share sa inyo. Yung iba kong tanim, nilagay ko dito. At yung mga nagko-comment ninyo mga inday na yung kahoy dito na linisan ko, hindi ko pa talaga siya nalinisan mga inday. Kasi, ito kasi yung problema. Kita nyo ba yung kamay ko mga inday na nakabalot ng plastic? Kasi ang tagal-tagal na, 2 months na ito, almost 3 months na ito yung naranasan ko mga inday na sobra talagang kate, pati sa paa ko, sa kamay ko, dalawang kamay ko, dalawang paa ko mga inday, sobrang kate na hindi ko maintindihan yung kakate, para bang may tapyo ka sa loob mga inday, na para bang mga mabilog-bilog at sobra talagang kate. So hindi ko na talaga, akala ko kasi noon mga inday is mawawala lang siya, pero pinahid-pahiran ko lang ng mga ointment, yung mga ganon-ganon, pero hindi talaga tumalab yung mga ointment na nilagay ko mga inday. And hindi ko na kaya, so nagpunta na ako sa dermatologist. Nung una, nagpunta ako sa Kabangkalan na kinuha nila ng sample yung crack ng paa ko at positive ako sa fungal infection mga inday. Hindi ko alam, nakuha ko ito, nag-start yung umuwi ako dito galing sa Siquijor. Kasi 3 weeks tayo doon sa Siquijor mga inday. So hindi ko alam kung saan ito nakuha at yung doktor, sabi lang ng doktor nga may nahikapan daw ko na mga bakterya na ganun mga day. Isasabihin ko sa inyo mga day kung ano yung mga rason kung bakit ang tagal kong nawala sa pagbablog. Kasi isa na ito mga inday, yung aking kamay, yung aking paa, yung ang kate-kate ng aking katawan, yung aking napaka-annoying mga inday ba. Tapos yung mga nagko-comment sa inyo na hindi ko pa ito nalinisan, baka daw matirahan ng ahas, naisip ko na po yun mga inday. Kaso nga lang, yung kamay ko, hindi ako masyadong makagalaw-galaw kung ano man yung tatrabahuin ko. So, hindi ko pa siya nalinisan kasi yung kapatid ko may klase mga inday, nag-i-eskwela. Tapos, so baka maayos na ito yung mga inday. Maayos na yan lahat dyan. So, gusto kong i-file yan doon sa likod. Tapos, ang tagal-tagal na dyan mga inday. Yung wala man kasi ako dito palagi mga inday ba. Kasi marami akong pinupuntahan. Ngayon, na medyo matagal-tagal na ako nagsastay dito sa bahay, nakikita ko na yung mga basura. Hindi ko alam kung sino naglagay ng mga basura dyan. Hindi ako nasiyahan mga inday. Kaya, yun naman yung next project ko. Linisin ko yan dyan lahat dito. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa basura na yan mga inday. Tapos ito yung sa labas ng aking kwarto. Ayan. Siguro andito yung lola ko mga inday. At ito yung sa gilid ng aking kwarto. Tapos ito yung kapapa. Ay hapon la! Ay, may hapon. Yung lola ko mga inday. Andito si lola. Malipay mo kung makaari dire. Bisag gusto kong tindog. Ano magtindog ma? Nakaulan jud. Ito yung mga rason mga inday kung bakit ako nahinto talaga sa pag-vlog, sa pag-upload ng video, na nawala ako sa YouTube ng almost I think 1 month or mahigit 1 buwan mga inday na hindi ako nakapag-vlog. Marami kasing nangyayari dito mga inday. So una, itong kamay ko, ito talaga yung pinakaunang rason mga inday. Kasi yung kamay at saka paa ko is nagde-develop yung mga bacteria, tapos mas lumala siya mga inday ba. So pumunta na ako ng doktor, mga 1 month ko na siya na-experience na hindi nawala, tapos nagrabe siya mga inday. Pumunta na ako ng doktor sa Kabangkalan, nagpa-test ako at ayun nga, positive sa fungal
And may nireseta yung doktor sa akin for 1 week. Pero naubos ko na yung reseta ko, Inday, na 1 week. Hindi siya nawala. So, mga after 1 buwan na naman, mga Inday. Kasi yung nagvo-vlog pa ako noon, may nahahalata na ako sa kamay ko, pero pinabaliwala ko lang. So, nang hindi siya talaga nawala, mga Inday, pumunta na talaga ako ng dermatologist sa Dumaguete. Tapos, grabe, ang mahal yung mga gamot, mga Inday. Isang check-up lang, tak-tak ang 5,000. So, yung mga cream, yung hand wash, ganun yung isang tabletas lang, mga Inday, nagkakahalaga ng 480 pesos. Isa lang yung sa isang linggo, kaisa rin din ako iinom ng gamot na doon, mga Inday. Tapos yung mga hand wash, yung mga cream. Pero hindi ko siya binili lahat kasi ang laki-laki ng mababayaran ko. Mahigit 5,000, mga Inday. So, ito yung kapatid ko, nakasuggest yung kapatid ko na itry ko daw itong D3 Bio, mga Inday. So, isa itong produkto nila ni Doc Ramil Oil. So, D3 Bio. Ito yung pinahid ko. Yung unang cream na nireseta sa akin ng doktor is ito, mga Inday, oh. Ayan, ito yung nireseta ng doktor ko, mga Inday, sa dermatologist. So, ang isang gamot po na ito, mga Inday, na cream is nagkakahalaga po siya ng 1,250. Grabe, ang mahal. Tapos, sinabi ng aking kapatid, itry mo kaya yung D3 Bio. So, binuksan ko yung D3 Bio. Oil po siya, mga Inday, oil siya. Tapos, binuksan ko. Ito po yung pinahid ko kasi nag-crack na po yung kamay ko, mga Inday. At saka, sa buong paligid ng paa ko nag-crack. So, 3 beses ko palang na-apply at medyo umepekto siya sa kamay ko, mga Inday. Hindi siya masyadong masakit at yung cracking niya is nagle-less yung cracking niya. Kaya, palagi ko siyang binabalot ng plastic araw at saka gabi para yung alikabok or yung dumi hindi makapasok at saka yung medisina nilagay ko, mga Inday, is susuksok talaga sa kamay ko. So, aside from reason ng mga Inday na hindi ako nakapag-vlog kasi nasira yung laptop ko. Yung pinadala sa akin ni Eric noon, yung niregalo niya sa first anniversary namin noon, mga Inday, yung MacBook na laptop from America, nasira. So, ito yung laptop, mga Inday, na ginagamit ko for how many years, itong MacBook na ito. First na laptop ko ito, mga Inday, Apple. So, ang hirap sa mga trabaho, kung hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapag-edit ng masyado, mga Inday, kasi nga sira na itong laptop ko. So, wala na akong ibang laptop, mga Inday. So, siguro dadalhin ko ito sa Cebu. Doon ko na lang siya ipapaayos. Kasi dinala ko na ito sa Dumaguete. Naghanap-hanap na ko ng stock shop, mga repair shop, ganun, mga Inday. Kasi yung iStore, dinala ko siya first sa iStore, sa mga Apple talaga. Pero hindi nila maayos. So, marami ako. So, wala na akong ibang choice, mga Inday, kundi dalhin na lang to sa Cebu. So, hindi na talaga siya ma-open, mga Inday. Wala na talaga. Tapos, may mga files pa ako dito. May mga application pa ako dito na dito lang talaga sa laptop na to naka-install. So, hoping talaga, mga Inday, na magagamit ko pa to at maaayos pa to na laptop ko. Grabe talaga. Nasasayangan ako, mga Inday, at nalungkot talaga ako nung bigla lang siyang namatay. Tapos, mga Inday, another reason kung bakit ako nawala sa pag-vlog, it's because kung sino man po na hindi pa nakakita sa inyo yung video na in-upload ko tungkol sa buhay namin at saka sa buhay ng mama ko hanggang sa namatay yung mama ko. Grabe, sobrang tagal, ang tagal-tagal ko po talaga naka-move on. O tagal-tagal ko po talaga na natapos na mag-edit yun. It took me also 1 month bago ko po siya na-upload sa YouTube, bago po siya natapos na mag-edit. Kasi yung step by step ko yung pag-edit ng buhay ko, yung buhay ng aking mama. Inungkit ko yung mga old video na nangyari sa hospital. Yung hanggang dito sa bahay, yung nag-start na magkasakit na si mama. Nala namin si Medicare, nag-transfer doon sa Dumaguete, hanggang nakumatos na si mama, hanggang na wala na yung buhay niya. Sobrang hirap-hirap po talaga, mga Inday.
akala ko kasi kaya ko nang mag-edit sa life ng aking mama kasi it's been 3 years na nawala siya. Pero yung nakikita ko yung sitwasyon niya, na naghihirap siya hanggang nawala siya ng buhay doon sa hospital. Bumalik yung sakit. Tapos pagbabalik yung sakit, mga Inday, nag-stop muna ako mag-edit. Tapos gumagawa ako ng ibang bagay na ma-deprive yung mind ko sa mga ibang bagay na hindi ako makafocus doon sa ine-edit ko. So kapag okay na naman ako, mga Inday, doon ako bumabalik sa pag-e-edit. Pero yun nga, kada edit ko, nasasaktan ako. So hinto na naman, edit na naman, hinto na naman, mga Inday. So hindi po madali para sa akin yun. Pero gusto ko i-share sa inyo. Mahirap ang pinagdaanan po namin, pero go fight, win lang tayo sa buhay. Tapos itong pinapagawa ko, itong pagparenovate ng bahay ni Papa, yung kwarto na ito, na pangarap ko na para kay Mama. Ito din yung rason, naging busy ako, pamili ng mga materyales, pumupunta ng Dumaguete, nagmamaneho, pumupunta ng Kabangkalan, nagbibili ng mga materyales. Itong halos lahat dito, mga Inday, hands-on ako dito. Kaya nahihirapan ako mag-vlog, nahihirapan ako mag-video at mag-edit. Kasi sobrang kapoy na dyan kayo sa lawas, mga Inday ba? Hindi ko na nakaya. So, kahit na hindi ako nag-vlog, binibisita ko si Ernest doon, pero hindi ako nagpapakita sa kanya. Kagaya na sinabi ko sa first video ko, yung kapatid ko lang yung pinapunta ko doon, nasa malayo lang ako nakatingin. Pero hindi ko rin makita si Ernest ng malapitan kasi ayaw kong magpakita sa kanya nung una. Kasi nga, basta, mga Inday, may mga possible reason or may mga malalim akong reason kung bakit hindi muna ako nagpapakita ni Ernest. Nabisi din ako sa pagre-repack ng mga bigas, pamimigay ng mga tao. Yung pangalawang beses na po ako namigay ng bigas, mga Inday, at first ko lang po na videohan. Yung pang second na video ko na namimigay ako ng bigas sa mga sa bukid, sa mga tao, hindi na po ako nag-video kasi gusto kong ma-focus yung pamimigay ko doon sa mga tao, mga Inday ba. So, it's one of my, also, kanang time na I make my time busy also, mga Inday. At isa po talaga, na-feel ko po talaga ang pressure, na-feel ko po yung pressure sa vlogging, na-pressure ko yung pagod, na-feel ko yung pagod sa pagbablog kasi so, as a vlogger, mga Inday, especially sa YouTube, may mga analytics kasi na sinusunod na tinitingnan namin. So kapag nag-down yung analytics mo, parang down din yung feeling mo, mga Inday ba, na kailangan mong mag-work hard, kailangan mong mag-upload, kailangan mong ganyan. Pero hindi po kasi easy lang yun, mga Inday, kasi hindi po madali kung anong i-content, hindi po madali kung anong yung pag-e-edit, ganun. So, hindi po siya madali, mga Inday. So, na-feel ko po din yung pagod. So, sabi ko sa sarili ko, maybe it's time for me muna na magpahinga. So, while nagpahinga ako sa pag-e-edit sa social media, ito muna yung mga ginagawa ko, mga Inday ba. So, ayun lang po, mga Inday, ang may share ko sa inyo, yung mga rason, kasi I think it's fair naman po, diba, na i-share ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung yung mga nangyayari sa akin within those months na hindi ako nakapag-upload, yung days hindi ako nakapag-vlog. And marami po sa inyo dyan na nag-unsubscribe sa akin kasi ang tagal ko na daw nang walang upload. At tapos marami pong nagko-comment sa inyo na nasa na daw ako. Yung iba sa inyo na nagchat-chat sa akin kung kumusta na ba ako. So I really appreciate yung mga Inday, kung sino man po yung nag-reach out sa akin ng umusta. Maraming salamat po at I'm very okay. Nagpahinga lang po talaga ako sa social media, sa pag-e-edit, ganun, at saka sa mga ibang mga nangyayari dito sa akin, mga Inday. Doon po sa nag-unsubscribe, humihingi po ako ng sorry kasi matagal po akong walang upload at hindi ko na po na-i-up na i-vlog Sir Ernest, as what I say doon sa last video ko, mga Inday, na hindi ko na siya masyadong ma-vlog kasi naglagay po ako ng gap between sa akin at siya sa kanya, mga Inday. So I hope naintindihan niyo po, mga Inday, and sana andyan pa rin po kayo na sumusuporta sa amin sa ating mga gawain, lalo na sa pamimigay, pagtulong ng ibang tao.
sa aking mga future travel, sa aking mga future experiences, and sana andan pa rin po kayo mga Inday. Nang dahil po sa inyo, eto po ako, bumabalik po ako dahil iniisip ko din po kayo. And thank you so much mga Inday. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, nasa good health po kayo. And magbababay mo muna ako and see you for the next vlog. Ingat!